Jose Protasio Rizal, Mercado, E. Alonso Rialondo. Kilala ng karamihan ang pangalang Jose Rizal. Madalas makikita ang larawan o pangalan ni Jose Rizal sa pera, aklat, posporo, liham, paaralan, damit, at marami pang iba. Gaano nga ba kakilala ng mga Pilipino si Dr. Jose Rizal? Samahan niyo kaming tuklasin ang mga kasagutan sa mga susunod pang tututukan ng dokumentaryong ito. Kami ay nagtanong-tanong sa iba't ibang mga tao upang kunin ang kanilang opinion kung gaano ba talaga nila kakilala si Dr. Jose Rizal. Sino po si Jose Rizal po? God! Ano makikita? Sino sa Rizal? Pambansang bayani. Dali! Sino siya? Our national hero. Sino po si Jose Rizal? Siya yung pambansang bayani. Sino po si Jose Rizal? Ha? Sino po si Jose Rizal? Yung ba lang? Hindi mo alam? Ay, hindi national hero. Ano po yung mga nagawa ni Jose Rizal para sa bayan? Ay, yun ang wala akong alam dyan. Wait lang. Okay po. Actually, sige. Through his writings, yung mga El Filibusterismo, sa Noli Me Tangere, he fought for the Philippines against the Spanish. Kasi yung pinakaalam natin yung yung mga akda niya na doon niya parang yun yung ginawa niyang way para magising yung mga Pilipino dati para mamulat sila na sa kanila yung Pilipinas hindi sa mga banyaga. Too many to mention. Can you cite examples po? Okay lang. Her views on education as a doctor, as a driving force for a change in society. Napakarami ko sa nagawa, marami. Diyan ang nagbukas ng kaisipan ng Pilipino para magkaroon ng tahimik ng pagre-revolusyon. Ano men? Kuya, yung iba na. Kailan ang kapanganakan ni Jose Rizal? Hindi ko alam eh. December 13. Birthday niya yata yung December 3rd. Kailan po yung kapanganakan ni Jose Rizal? Ay, alam ko na, June 19. Oh. Alam mo bakit gano'n sa atin, ano? Pagkamatay, pagkabuhay? Pwede ba? I don't have any. December yan. 30. Hindi ko na matandaan yung taon na. Manunulat, manggagamot, guro, namatay para sa bayan. Ilan lamang ito sa mga nalalaman ng mga Pilipino ukol kay Dr. Jose Rizal. Ngunit ito nga lang ba talaga ang nagawa ni Dr. Jose Rizal para sa bayan? Bata pa lamang ay nakitaan na si Jose Rizal ng galing sa paaralan. Lalo pa itong napatunayan nang siya ay magtapos sa elementarya at mag-aral sa iba't ibang universidad. Hindi lamang basta universidad, kundi mga kilalang universidad sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ng mga sumusunod: Ateneo de Municipal, University of Santo Tomas, Universidad Central de Madrid, University of Paris. Ilan lamang ito sa kanyang mga napasukan na universidad. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang talento ni Dr. Jose Rizal sa pagsulat, kung kaya naman hanggang ngayon ay patuloy pa rin tinatangkilik ang ilan sa kanyang mga obra maestra, ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ilan lamang ito sa kanyang mga natatanging obra na talaga namang nakamamangha.
Ang dalawang nobela na ito ay itinuturo sa panahon ngayon sa ikatlo at ikaapat na baitang ng mga mataas na paaralan. Ang Noli Me Tangere para sa ikatlong baitang kung saan tinatalakay ang mga maling paniniwala ng mga Pilipino at maling pamamahala ng mga taga-Espanya. At ang El Filibusterismo para sa ikaapat na baitang kung saan ipinapahiwatig ang kasakiman at unti-unting pagbalot ng kadiliman sa ating lupang sinilangan. Pumapailalim ito sa batas sa ilalim ng Republic Act 1425 kung saan nakasaad na nararapat lamang na ituro ang dalawang nobela na ito sa mataas na paaralan. Nagawa rin ni Dr. Jose Rizal na ipagtanggol ang ating bayan sa pamamagitan ng pagbibigay komento o pagtatanggol sa libro na Sucesos de las Islas Filipinas o Events in the Philippine Islands sa Ingles na isinulat ni Antonio de Morga kung saan nakapaloob dito ang mga nasasabing maling kaugalian ng mga Pilipino na naobserbahan ni Antonio de Morga sa kanyang pamamalagi sa ating bayan. Nagawa namang ipagtanggol ni Dr. Jose Rizal ang mga Pilipino at nakapagbigay eksplanasyon sa bawat laman ng libro na naisulat ni Antonio de Morga. Sa katunayan ay mas makapal pa ang naisulat na komento ni Dr. Jose Rizal kaysa sa orihinal na kopya ng libro ni Antonio de Morga. Nang ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, naging mabuti ang pakikitungo ng karamihan, lalong-lalo na si Commandant Ricardo Carcineo, na naging mabuti sa kanya at ipinatuloy siya sa kanyang tahanan. Habang nagtatagal ay unti-unting napapansin ni Dr. Jose Rizal na isa talagang mabuting kaibigan si Commandant Ricardo Carcineo at nagawa pang sumulat ng tula na nagngangalang A Don Ricardo Carcineo. Isang mabuting halimbawa kung paano makisama kahit na alam ni Dr. Jose Rizal na isa siya sa mga tauhan ng pamahalaan. Dahil dito, binigyang kalayaan ni Commandant Ricardo Carcineo si Dr. Jose Rizal na maglibot-libot at kalayaang makipagsalamuha sa mga kapwa niya sa dapitan. Hindi iniisip ni Dr. Jose Rizal ang banta sa kanyang buhay. Sadyang ginamit niya lang ang kanyang buong oras ng matiwasay. At dahil dito ay nakadiskubre si Dr. Jose Rizal ng mga kakaibang hayop at ito'y ipinangalan sa kanya. At malamang ay hindi talaga alam ng karamihan na mayroon pala talagang hayop na ipinangalan kay Dr. Jose Rizal. Ilan lamang sa mga ito ay ang Draco Rizali, isang butiki na natuklasan ni Dr. Jose Rizal sa dapitan. Rhacoporus rizali, isang uri ng palaka na natuklasan ni Dr. Jose Rizal sa dapitan. Bubuli, isang sand lizard. Ilan lamang ito sa mga nagawa ni Dr. Jose Rizal na ngayon ay maituturing natin bilang legasiya at inspirasyon. Hindi nagtagal ay ikinulong si Dr. Jose Rizal sa Fort Santiago, Manila. Iginapos ang kanya magkabilang braso at ipinalakad papuntang Bagong Bayan. Dito na rin naganap ang kanyang kamatayan noong ika-30 ng Disyembre 1876 na siya naman nagbigay liwanag sa ating mga Pilipino ukol sa kadiliman na dulot ng mga Kastila. Ating isa puso ang mga naiwang legasiya at alaala ni Dr. Jose Rizal bilang isang inspirasyon sa paggamit ng ating mga pangarap.